Nang gabi na ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak, ay itinapon ang aking apo sa kalsada na parang basahan, ang hiyang iyon, tila sinaksak ang puso ko. Isang anak na walang utang na loob. Sa loob ng dekada, ako ang naging haligi ng tahanan. Ibinigay ko ang lahat, ang aking ipon, ang aking pensyon. Pero para sa kanya, isa lang akong matanda na pwedeng utangan. Binalewala lang. Akala niya, isa lang akong mahinang lolo na walang magagawa. Pero hindi niya alam ang aking lihim na sandata. Hindi ito pera, kundi ang batas. At ang desisyon na hinding-hindi na ako magiging biktima. Ngayon, hindi lang ang apo ko ang ipinaglalaban ko. Ibabalik ko ang aking dangal. At bibigyan ko siya ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Kung naranasan mo na ang ganitong sakit, pakishare ang video na ito. At kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood ang iyong boses ay mahalaga. Ako si Jose Reyes, 62 taong gulang. Isang retiradong manggagawa sa pabrika. At isa ng biyudo. Dito sa maliit kong bahay sa Quezon City, simple lang ang buhay ko. Ang tanging yaman ko ay ang aking alaala. Mga alaala ng aking asawa, si Lita, at ang pagmamahal ko sa nag-iisa naming anak, si Angela. Si Angela, siya ang aking prinsesa. Mula pagkabata, lahat ng pagsisikap ko ay para sa kanya. 40 taon akong nagtrabaho sa isang kumpanya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Isang mabilis na tasa ng kape na inihanda ni Lita. Tapos sasakay na ng jeepney at bus para makarating sa pabrika. Pagod, maduduming kamay, masakit na katawan. Ganoon ang buhay. Pero sa tuwing uwi ako at makikita ang ngiti ni Angela, lahat ng pagod ay nawawala. Para sa kanya, lahat ay sulit. Noong nasa high school siya, kumuha ako ng sideline bilang security guard tuwing weekend. Para lang maipambayad sa computer class niya. Gusto ko, magkaroon siya ng mga oportunidad na hindi ko naranasan. Sabi ni Lita noon, Jose, pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho. Ang sagot ko naman palagi, para ito sa kinabukasan ng anak natin, Lita. Para sa kanya. At iyon ang paniniwala ko, na bilang isang ama, tungkulin kong ibigay ang lahat. Isakripisyo ang lahat. At ganoon nga ang ginawa ko. Nang makapagtapos siya, at dumating ang panahon na nag-asawa siya, ako pa rin ang sumalo. Ang ama ni Miguel, ang aking apo, si Marco. Mukha namang mabait na tao. Isang mekaniko. Sa kasal nila, kalahati ng gastos ay galing sa naipon ko sa SSS. Nag-loan pa ako para lang maibigay sa kanila ang isang magandang simula. Isang magandang kasal para sa aking prinsesa. Nang makita ko ang kaligayahan sa mukha niya noong araw na iyon, nasabi ko sa sarili ko, misyon, natupad na. At lalo pang sumaya ang mundo ko nang dumating si Miguel. Ang una kong apo. Ang pagmamahal na naramdaman ko nang una kong kargahin ang munting anghel na iyon. Walang kapantay. Siya ang naging bagong liwanag sa aming tahanan. Pero ang buhay, hindi palaging masaya. Ang pagsasama nina Angela at Marco, unti-unting gumuho. Mga away na hindi na maayos, mga samaan ng loob na lumalim. Hanggang sa naghiwalay sila. Si Miguel, 4 taong gulang pa lang noon. At saan sila tumuloy siyempre? Dito sa bahay. Sa aking tahanan. Umuwi si Angela, kasama ang aking apo. Naging masikip ang aming maliit na bahay. Pero hindi yon mahalaga sa akin. Ang pamilya ay pamilya. Tinulungan ko sila sa proseso ng diborsyo. Ako ang nagbayad sa abogado. Ginawa ko ang lahat ng ginagawa ng isang amang nagmamahal sa kanyang anak sa oras ng kagipitan. Sa loob ng 2 taon, masaya kami sa kabila ng lahat. Si Miguel, lumaki sa tabi ko. Naging anino ko. Tinuruan ko siyang maglaro ng dama. Gumamit ng mga simpleng gamit tulad ng martilyo at distornilyador. Naging superhero niya ako. Ang kanyang lolo hero. Pero ang pundasyon na akala ko'y matatag, mayroon palang mga lamat na hindi ko napansin. Nagsimula ang lahat ng pumanaw si Lita. Ang aking kabiyak sa loob ng 40 taon. Ang kanser, ang mabilis na pagkawala niya. Winasak nito ang aming pamilya. Si Angela, nalubog sa matinding kalungkutan. At ako, habang nagluluksa, kailangan kong maging malakas para sa kanilang dalawa. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Doon nagsimula ang mga lamat na unti-unting sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga pakiusap na hindi mo matatanggihan. Papa, pautang naman ng 2,000 piso, 2,000 pesos. Ang bili lang ng damit para kay Miguel. Siyempre, para sa apo ko, ibibigay ko. Pagkalipas ng ilang linggo, pa, kailangan ko ng 4,000 pesos. May mga bayarin lang ako. Bilang ama,
Paano ako hihindi? Ang mga maliliit na utang na iyon, na may pangakong babayaran sa katapusan ng buwan, ay hindi na kailanman nabalik. Pero hinayaan ko lang. Iniisip ko, anak ko naman siya. Nagdadalamhati. Kailangan niya ng tulong. Pero ang 2,000, naging 4,000. Ang 4,000, naging 10,000. Hindi ko namalayan, sa loob lang ng 6 na buwan, ang kabuuang halaga na naibigay ko sa kanya ay umabot na sa 100,000 piso, 100,000 pesos. Halos kalahati ng aking pensyon sa isang buong taon. Kapag tinatanong ko kung kailan niya ibabalik, palagi siyang may dahilan. Pa, gipit talaga ngayon, sa susunod na buwan na lang. O kaya naman, ang mas masakit na sagot. Papa naman, sisingilin mo pa ba ako, parang hindi mo naman ako anak. Ano ang isasagot mo doon, kaya tumahimik na lang ako. Tiniis ko. Inunawa ko. Akala ko, ang pag-unawa at pag-ibig na walang kondisyon ang solusyon. Pero yon pala ang simula ng aking pagkakamali. Dahil ang pag-ibig na walang hangganan, kapag inabuso, ay nagiging isang uri ng lason. Isang lason na unti-unting pumapatay sa iyong dangal at sa iyong pagkatao. At hindi ko alam noon na ang pundasyong ito ng pagmamahal at pagsasakripisyo ay siya ring magiging pundasyon ng aking pinakamalaking kabiguan. Ang kalungkutan, may katapusan. Pero ang pagbabago na dala nito, minsan, permanente. Matapos ang pagpanaw ni Lita, si Angela ay nagsimulang lumabas-labas tuwing Biyernes ng gabi. Sabi niya, mayroon daw siyang sinalihang support group para sa mga biyuda at hiwalay sa asawa. Kahit hindi naman siya biyuda, hinayaan ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan niyang maglibang. Kailangan niyang makalimot. Pero ang paglilibang, naging madalas. Ang uwi ng hating gabi, naging madaling araw. At ang mga panghihiram ng pera, naging mas malaki at mas regular. Isang umaga, umuwi siyang masaya. May kisla sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Sabi niya, Pa, may nakilala ako. Ang pangalan daw niya ay Leo. 35 anyos. Nagtatrabaho bilang sales executive. At tinutulungan daw siya nitong malampasan ang pagluluksa sa kanyang ina. Isang bahagi sa akin ay natuwa para sa kanya. Gusto ko siyang maging masaya. Pero may isang bahagi sa akin, isang munting tinig, na nagsasabing mag-ingat ako. Hindi nagtagal, ang mga simpleng panghihiram para sa damit ni Miguel ay napalitan. Pa, kailangan kong bumili ng bagong damit. Ipapakilala ako sa pamilya ni Leo. 10,000 piso, 10,000 pesos. Ibinigay ko. Pa, kakain kami sa isang mamahaling restaurant. Pautang naman ng 8,000 piso, 8,000 pesos. Kahit masakit sa bulsa, ibinigay ko pa rin. Lahat, may kasamang pangako, na kapag naging maayos na ang relasyon nila, bubuti na ang lahat. Asa ka na lang sa pangakong iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Miguel, ang aking apo, ay lalong napapalapit sa akin. Sa kwarto ko na siya natutulog gabi-gabi. Dahil laging wala ang kanyang ina, at natatakot siyang mag-isa. Hindi ko iyon ininda. Gusto ko ang kumpanya ng apo ko. Pero napapansin ko ang mga tanong niya. Mga tanong na hindi dapat tinatanong ng isang bata. Lolo, bakit hindi na po ako dinadala ni Mama sa park? O ang pinakamasakit sa lahat? Lolo, hindi na po ba ako mahal ni Mama? Sinubukan kong kausapin si Angela tungkol dito. Ang sagot niya, palaging depensiba at may halong galit. Sinabi niya, Papa naman, huwag mo akong pakialaman sa pagpapalaki sa anak ko. Alam ko kung anong mas makabubuti sa kanya. At masaya naman si Miguel sa'yo. Di ba mas gusto pa nga niyang dito? At ano ang magagawa ko, tumahimik na lang ulit ako. Dumating ang araw na dinala niya si Leo dito sa bahay. 1 linggo ng hapon. Magandang lalaki, maganda ang porma, at nagmamaneho ng isang imported na sasakyan na mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ko. Ang galing niyang magsalita. Tungkol sa mga investments, mga business opportunities, at kung paano niya tinuruan si Angela na mag-isip ng malaki. Pero may 2 bagay siyang sinabi na tumatak sa isip ko. Una, nang lumapit si Miguel para ipakita ang isang laruang kotse na inayos ko, sinabi ni Leo na may pagkainis sa mukha. Ang batang ito, masyadong clingy. Ano kailangan matuto ng mga bata na maging independent? Pangalawa, nang nag-uusap kami tungkol sa trabaho, nagkomento siya. Ang henerasyon ninyo, masyadong masipag pero kulang sa diskarte. Ngayon, kung matalino ka, hindi mo kailangan magpakapagod. Si Angela, nakangiti lang na parang ang lalim ng sinasabi ng lalaking iyon. Ako, bilang isang maginoo, ay hindi umimik. Pero nang gabing iyon, habang nakahiga, naramdaman ko ang isang mabigat na kirot sa dibdib. Ang pakiramdam na ang anak mo,
ay nasisilaw sa isang uri ng lalaki na buong buhay mong sinikap na ituro sa kanya na iwasan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isang araw, inanunsyo ni Angela na nagpropose si Leo na tumira na sila ng magkasama. Ito na ang pagkakataon ko, pa. Ang ganda ng apartment niya sa BGC. Makakapagsimula ako ulit. Ang unang tanong ko, paano si Miguel? Ang sagot niya, ang sagot na sumira sa puso ko. Sa ngayon, dito muna siya sayo. Hindi pa kasi handa si Leo na magkaroon ng bata sa bahay. Tapos, idinugtong niya ang isang salita na puno ng kasinungalingan. Pero pansamantala lang naman. Pansamantala. Isang salitang mahika. Isang salitang tinatanggap ng mga magulang na tulad ko kapag ayaw nating harapin ang katotohanan. Nalaman ni Miguel ang balita isang Huwebes ng gabi. Sinabi ni Angela sa kanya na si Mama ay magtatrabaho sa isang malayong lugar. Pero babalik din kaagad. Umiyak ang bata buong gabi. Kinabukasan, nag-empeke siya. Dinala niya ang lahat ng may halaga. Ang telebisyon sa kwarto. Pati ang washing machine na binili ko 2 taon na ang nakalipas. Sinabi pa niya, Pa, sabi ni Leo may laundry service naman daw sa building. Kaya pwede ko na itong ibenta para may extra cash. Si Miguel, nakakapit sa kanyang palda. Nagtatanong kung kailan siya babalik. Malapit na, anak. Babalik si Mama, sabi niya. Iyon ang huling mga salita niya bago siya sumakay sa kotse ni Leo at maglaho. Ang pansamantala ay naging 3 linggo. 3 linggo na walang tawag. Walang pagbisita. Walang ni isang pisong tulong para sa gastusin ni Miguel. At nang sa wakas ay tumawag siya, hindi ito para kumustahin ang anak niya. Ito ay para manghiram ulit ng pera. Doon ko napagtanto, ang mga lamat sa aming pundasyon ay hindi na maliliit na bitak lang. Sila ay malalaking guwang na. At sa loob ng mga guwang na iyon, nahuhulog ang aking apo, ang aking dignidad, at ang aking puso. May mga pasanin sa buhay na hindi mo makikita, pero ramdam mo ang bigat sa bawat paghinga mo. Ganoon ang naramdaman ko sa mga sumunod na buwan. Ang pangako ni Angela na pansamantala lang, ay naging isang kadena na itinali niya sa aking mga paa. Ang bawat araw ko ay may isang routine. Isang routine na hindi para sa isang 62 anyos na lalaki. Gigising ako na madaling araw para sa aking trabaho bilang gwardiya. Pag-uwi sa umaga, pagod at puyat, hindi ako pwedeng magpahinga. Kailangan kong ihanda si Miguel. Paliguan, bihisan, pakainin, at ihatid sa eskwela. Pagkatapos, matutulog ako ng ilang oras sa hapon, kung pala rin. Gigising ulit para sunduin ang aking apo. Tulungan siya sa kanyang homework, magluto ng hapunan, at patulugin siya. At kinabukasan, ulitin ko ang lahat. Huwag ninyo akong intindihin ng mali. Mahal na mahal ko ang aking apo. Siya ang aking buhay. Pero ang katawan ko, pagod na. Ang katawan na ito na nagtrabaho ng husto sa loob ng 40 taon. Ramdam na ang bigat ng responsibilidad na dapat sana ay para sa 2 tao. At ang puso ko, pasa ng bigat ng isang anak na basta na lang naglaho sa buhay ng sarili niyang supling. Ang mga tawag mula kay Angela, naging pambihira na lang. At kapag tumatawag siya, palaging may kailangan. Pa, pwede mo bang ideposito ang 15,000, 15,000 pesos, kailangan lang. O kaya naman, pa, kailangan ni Miguel ng bagong sapatos, pwede mo bang bilhan? Ang nakakasuklam pa dito, madalas siyang tumawag kapag alam niyang kasama ko si Miguel, para marinig ng bata na nag-aalala siya. Pero sa katotohanan, 4 na buwan na siyang hindi nagpapakita. 4 na buwan. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang mga kasinungalingan. Ang mga kwentong kailangan kong imbentuhin para protektahan ang puso ng isang 8 taong gulang na bata. Kapag tinatanong niya kung bakit hindi na umuwi si Mama, ang sagot ko, marami kasing trabaho si Mama, apo. Kapag nagtatanong siya kung bakit hindi man lang tumatawag, ang sabi ko, mahina siguro ang signal sa lugar niya. Bawat kasinungalingan, parang paglunok ng bubog. Masakit. Dumudugo ang iyong kalooban. Lalong bumigat ang problema sa pera. Si Miguel ay isang aktibong bata. Mabilis lumaki. Kailangan ng bagong damit, sapatos, gamit sa eskwela. Sinabi ng guidance counselor sa school na kailangan daw niyang sumali sa sports dahil nagiging masyado na siyang tahimik. In-enroll ko siya sa football 2 beses sa isang linggo. Ang uniforme, ang bola, ang sapatos, lahat. Galing sa aking maliit na pensyon. Nang malaman ito ni Angela dahil sa isang litratong pinadala ni Miguel, tumawag siya, hindi para matuwa, kundi para magalit. Pa, bakit hindi mo muna ako tinanong bago mo siya in-enroll dyan? Ayokong maging football player ang anak ko. Pinaliwanag ko na rekomendasyon iyon ng eskwelahan. Ang sagot niya, so,
Gumagawa ka na ng desisyon ng hindi ko alam at nagsasayang ka pa ng pera. Ganoon palagi. Kapag ako ang nagdesisyon, magagalit siya. Kapag sinusubukan ko siyang konsultahin, palaging busi o hindi matawagan. Sa huli, lahat ng responsibilidad, lahat ng gastos, nasa balikat ko. Ang sitwasyon ay tuluyan ng sumadsad ng kailanganin ni Miguel na magpatingin sa dentista. 4 na sirang ngipin. Sabi ng dentista, kailangan itong bunutin at pastahan kaagad. Ang singil, 30,000 piso, 30,000 pesos. Sa pampublikong ospital, 6 na buwan ang hihintayin. Tinawagan ko si Angela. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang sagot niya, ang mga salitang tumatak sa akin hanggang ngayon. Pa, hindi ko kaya ngayon. May problema sa negosyo si Leo. Isipin mo na lang, hindi naman yan emergency. Hindi emergency. Isang batang umiyak sa sakit ng ngipin. At para sa ina, hindi yon isang emergency. Wala akong nagawa. Ginamit ko ang aking credit card. 6 na buwan kong binayaran iyon. Kasamang interes na kumain sa halos kalahati ng aking pensyon. Nawala ang sakit ng ngipin ni Miguel. Pero ako naman ang nabaon sa utang. Isang gabi, halos masiraan na ako ng bait. Nilalagnat ng mataas si Miguel. Nagsusuka. Hindi ko na alam ang gagawin. Tinawagan ko si Angela, 5 beses. Lahat, diretso sa voicemail. Tinawagan ko si Leo. Ibinaba niya ang tawag. 2:00 na madaling araw. Dinala ko si Miguel sa ospital. Mag-isa. Isang matandang lalaki, buhat-buhat ang isang may sakit na bata. Naghihintay ng 3 oras para lang maasikaso. Nang tanungin ng doktor kung nasaan ang ina, si Miguel ang sumagot bago pa ako makapagsalita. Yung mama ko po, nagtrabaho sa malayo. Nakalimutan na po niya sigurong umuwi. Tiningnan ako ng doktor, isang tingin na may halong awa at paghuhusga. Doon, habang nakaupo sa isang plastik na upuan sa isang pampublikong ospital, karga ang aking apo na nakatulog na sa aking mga bisig, naintindihan ko. Nararanasan ko ang isang uri ng kalungkutan na ilan lang na lalaki ang nakakaramdam. Ang kalungkutan ng isang taong gumagawa ng trabaho para sa dalawa, mag-isa, walang anumang pagkilala, at hinuhusgahan pa ng mga taong dapat sanay tumutulong. May kirot na tanging isang ama lang na pinalaki ang kanyang anak na naging estranghero ang nakakaramdam. Isang kirot na nilulunok mo dahil ang mga lalaki, hindi dapat nagrereklamo. Ang mga lalaki, dapat ay lumulutas ng problema. Pero noong madaling araw na iyon sa ospital, habang pinagmamasdan ko ang aking apong may lagnat, napagtanto ko, ang paglutas sa lahat ng ito na mag-isa, ay unti-unti akong pinapatay. At ang mas masahol pa, tinuturuan ko si Miguel na ang pagiging abandonado ay isang bagay na katanggap-tanggap. Ang baso, malapit ng umapaw. Pero hindi ko pa alam noon. May mga sakit na tinitiis ng isang tao sa loob ng maraming taon. Hanggang sa isang araw, hindi na kaya ng lalamunan niyang lumunok pa. Lahat tayo ay may hangganan. Isang linya na kapag tinawid, wala nang balikan. Ang aking linya, ang aking hangganan, ay tinawid isang Martes ng umaga. 3 araw bago ko matagpuan si Miguel sa bangketa. Nakatanggap ako ng tawag mula sa prinsipal ng eskwelahan ng aking apo. Si Ginang Santos. Isang seryosong babae na nasa mga 50 anyos. Mr. Reyes, kailangan po nating mag-usap tungkol kay Miguel. Agad-agad. Pumunta ako sa eskwelahan na may kaba sa dibdib. Iniisip ko, baka may ginawang kalokohan ang bata. Pinaupo ako ni Ginang Santos sa kanyang opisina. At doon, sinabi niya ang mga salitang dumurog sa natitirang lakas sa aking katawan. Mr. Reyes, sabi niya ng may pag-aalala, si Miguel po ay nagtatanong ng mga bagay na lubos naming ikinababahala. Anong klaseng mga tanong po tanong ko? Sumandal siya sa kanyang upuan, at tiningnan ako ng diretso sa mata. Tinanong po niya ang kanyang guro, kung siya ba ay isang masamang bata, at kung yun daw po ba ang dahilan kung bakit umalis ang kanyang ina. Parang isang suntok sa sikmura. Hindi ako nakahinga. Nagpatuloy si Ginang Santos. At kahapon po, tinanong niya ako kung may kilala daw ba akong pamilya na gustong mag-ampon ng isang batang mabait. Sabi niya, marunong na daw siyang magsipilyo mag-isa, at hindi siya pasaway. Hindi ko na napigilan. Doon mismo, sa harap ng prinsipal, isang lalaking 62 taong gulang, umiyak ako na parang isang bata. Ang mga luhang iyon, hindi lang dahil sa awa sa aking apo. Iyon ay mga luha ng pagkakamulat. Sa wakas, nakita ko ang katotohanan. Ang katotohanan na pilit kong itinatago sa aking sarili sa loob ng mahigit 1 taon. Ang pagditiis ko, ang walang katapusang pag-unawa, hindi ito nakakatulong. Ito ay nakakasama. Sinasaktan nito ang pinakamamahal kong apo. Mr. Reyes, sabi ni Ginang Santos,
na may halong galit na ngayon sa kanyang boses. Nasaan po ang ina niya, naisip niyo na po bang humingi ng tulong sa batas para sa karapatan ninyo? Karapatan. Isang salita na hindi kailanman pumasok sa isip ko. Ang paniniwala ko, ang problema sa pamilya ay dapat ayusin sa loob ng pamilya. Pero ipinaliwanag niya sa akin na si Miguel ay nasa isang sitwasyon ng material and emotional abandonment. Pag-abandona. At iyon ay isang krimen. Kayo po ang gumagastos at nag-aalaga sa isang bata na hindi ninyo responsibilidad ng walang anumang tulong. Hindi po iyan tama. At hindi iyan makatarungan. Umalis ako sa eskwelahan na kumukulo ang isip. Sa unang pagkakataon, sinuri ko ang aking sitwasyon ng may kalinawan. Ako ay nag-iisa sa pagpapalaki sa isang bata. Nagpahiram ako ng halos ₱250,000 sa aking anak. Pera na hindi na kailanman maibabalik. Ang aking kalusugan ay bumabagsak dahil sa stress at sobrang trabaho. At ang pinakamasakit sa lahat, ang aking apo ay nagkakaroon ng sugat sa kanyang puso na maaring dala niya habang buhay. Dahil ang kanyang ina ay basta na lang nawala. Nang hapong iyon, habang si Miguel ay naglalaro sa labas, umupo ako sa mesa sa kusina. Inilabas ko ang lahat ng dokumento. Mga bank statement, mga resibo ng gastos para kay Miguel, mga text messages kung saan nangangako si Angela na magbabayad. Nang matapos kong sumahin ang lahat, ang halaga ay parang isang sampal sa akin. Halos ₱500,000, ₱500,000 sa loob ng 2 taon. Halos lahat ng aking ipon na pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Tinawagan ko si Angela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naging direkta ako. Angela, kailangan mong umuwi para kunin si Miguel o magsimula kang magpadala ng tulong pinansyal. Hindi ko na kayang sustentuhan ang anak mo ng mag-isa. Ang sagot niya, ang sagot na tuluyang nagtulak sa akin na gumawa ng desisyon. Papa, ka naman, sabi niya. Okay naman si Miguel diyan sa'yo. Mas gusto pa nga niya diyan. At para saan pat nag-retire ka, para umupo lang sa bahay at walang gawin. Walang gawin. 40 taon ng pagbabanat ng buto, ang pag-aalaga sa isang anak matapos mamatay ang aking asawa, ang pag-aaruga sa isang inabandonang apo, lahat ng iyon, para sa kanya, ay walang gawin. Sa sandaling iyon, isang malamig na galit ang bumalot sa akin. Ang galit ng isang taong sa wakas ay namulat na siya ay ginagamit. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kaginhawaan. Angela, sabi ko sa isang boses na hindi ko na halos makilala, may 1 linggo ka. Umuwi ka para kunin si Miguel, o magpadala ka ng hindi bababa sa ₱15,000, ₱15,000 kada buwan. Kung hindi mo gagawin ang isa sa dalawang iyan, hahanapin ko ang hustisya sa batas. Tumawa siya. Isang tawa na puno ng pang-insulto. Anong batas? Pahuwag ka ngang magdrama diyan. Okay na si Miguel. Ibinaba ko ang telepono. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng unang konkretong desisyon. Maghahanap ako ng abogado. Kinabukasan, pumunta ako sa Public Attorney's Office. Doon ko nalaman na hindi lang ako ang may karapatan. Ang aking apo, si Miguel, ay mayroon ding karapatan na dapat ipaglaban. At ako, bilang kanyang lolo, bilang nag-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay, ako ang lalaban para sa kanya. Ang pagkamulat ko ay naging simula ng aking paglaban. May mga sandali sa buhay na parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Matapos kong makausap ang abogado, si Atty. Cruz, isang bagay ang nagbago sa akin. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng determinasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong hawak ko ulit ang aking buhay. Hindi na ako isang biktima na naghihintay lang. Mayroon na akong plano. Mayroon na akong panlaban. Inayos ko ang lahat ng dokumento sa loob ng 2 araw. Kinopya ko ang bawat resibo. Inipon ko ang bawat text message. Inihanda ko ang isang folder na nagpapatunay sa lahat ng pag-abandona at lahat ng pang-abusong pinansyal na dinanas ko. Isang folder na nagsasabi ng katotohanan. Noong Sabado, tinawagan ko ulit si Angela. Ang huling tawag ng pakiusap. Mayroon ka hanggang Lunes para magbigay ng sagot, sabi ko. Umuwi ka para sa anak mo o harapin mo ang iyong responsibilidad. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumawa. Ang narinig ko sa kabilang linya ay isang nakabibinging katahimikan. Tapos, isang tanong na may halong gulat at galit. Pa, ano bang nangyayari sa iyo para kang hindi ko nakilala? Hindi, Angela, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nagsasalita ako bilang isang taong alam ang kanyang karapatan. Ibinaba ko ang telepono at naghintay ako. Linggo ng gabi,
Napansin ko ang isang kakaibang kilos sa dating kalye ni na Angela. Isang kalye na tahimik. Pero noong gabing iyon, may nakaparadang isang lipat bahay truck sa tapat ng bahay kung saan sila dating nakatira. Naisip ko, ang mga bahay, hindi naman lumilipat ng mag-isa. Mayroong kumikilos. Mayroong umaalis. Dumating ang loons. At lumipas. Walang tawag mula kay Angela. Walang text. Walang paliwanag. Dumating ang Martes. Ganoon pa rin. Katahimikan. Noong Miyerkules, dinala ko ang lahat ng dokumento kay Attorney Cruz. Binigyan ko siya ng go signal. Attorney, gawin niyo na po ang dapat gawin. Pagod na akong maging mabait. Idinemanda namin siya para sa child support at hiniling ang pansamantalang kustodiya kay Miguel. At noong Huwebes, natanggap ko ang tawag na naglantad sa mas malalim pang panloloko. Ang administrator ng kondominium kung saan nakatira sina Angela at Leo. May utang daw si Angela na 3 buwang maintenance fee. 45,000 piso. 45,000 pesos. Isang utang na naipon sa eksaktong panahon na humihingi siya sa akin ng pera para sa mga emergency. Doon ko napagtanto, ang perang ibinibigay ko, hindi pala para sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay para suportahan ang isang magarbong pamumuhay na hindi nila kayang bayaran. Ang pera ko, ang pawis ko, ang sakripisyo ko, ginamit lang nila para sa kanilang luho. Sinabi ko sa administrator na wala akong pananagutan. Ang sagot niya, hindi na po namin siya makontak, sir. Matagal ng bakante ang unit. Bakante. 1 linggo ng bakante. Eksakto sa linggong binigyan ko siya ng ultimatum. Ang lahat ay nagkakatugma na. Ang lahat ay lumilinaw na. Noong Huwebes ng gabi, pagkatapos kong patulugin si Miguel, umupo ako sa labas ng bahay para mag-isip. Papadilim na. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Ginhawa. Ginhawa dahil sa wakas, tumigil na ako sa pagpayag na tapak-tapakan ako. Ginhawa dahil gumawa na ako ng legal na hakbang para protektahan ang aking apo. Ginhawa dahil binabawi ko na ang aking dignidad. Pero kasabay ng ginhawa, mayroon ding kaba. Si Angela, hindi mo siya mabasa. At ang mga taong desperado, gumagawa ng mga desperadong bagay. May pakiramdam ako na may masamang mangyayari. Hindi ko lang akalain na ang mangyayari ay ang pinakamasahol sa lahat ng aking kinatatakutan. Kinabukasan, Biyernes. Gabi. Pauwi na ako mula sa aking night shift. Pagod ang katawan, mabigat ang talukap ng mata. Ang tanging nasa isip ko ay ang makauwi at mayakap ang aking apo. Nang lumiko ako sa aming eskinita, isang imahe ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Isang imahe na nakaukit na sa aking isipan magpakailanman. Doon, sa tabi ng bakal na gete ng aming kapitbahay, nakabaluktot, nanginginig, natutulog sa malamig na semento. Ang aking apo, si Miguel, 8 taong gulang, nakamanipis na shirt at shorts lang, nanginginig sa lamig ng gabi. Sa tabi niya, isang siyang plastic, bag na may ilang damit na basta na lang inihagis sa loob. May mga sugat na kapag idinulot ng sarili mong dugo, ang peklat nito ay tumatagos sa mga henerasyon. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing binuhat ko ang nanginginig na katawan ng aking apo mula sa kalsada, isang bagay ang nagbago sa akin. Ang lungkot, napalitan ng galit. Ang pag-unawa, napalitan ng determinasyon. Hindi na ako isang matandang lalaki na nagreact lang sa mga ginagawa ng aking anak. Ngayon, ako na ang aksyon. Habang si Miguel ay naliligo at naghahanda para sa eskwela, nagpanggap akong isang normal na araw lang ang lahat. Ayokong dagdagan pa ang trauma ng bata. Pero sa loob-loob ko, ang mundo ko ay nasa gitna ng isang digmaan. Ang una kong ginawa, tinawagan ko si Attorney Cruz. Attorney, sabi ko, habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Inabandona ng anak ko ang aking apo sa kalye kagabi. Kailangan ko ng agarang aksyon. Sa loob lang ng 2 oras, nakapagsampa na siya ng emergency motion para sa pansamantalang kustodiya ni Miguel. At kasong kriminal laban kay Angela. Abandonment of a minor. Pag-abandona sa isang menor de edad. 10:00 ng umaga, naroon na ako sa tapat ng dati nilang bahay. Ang kapitbahay, si Aling Concepcion, ang nagkwento sa akin ng lahat. Jose, sabi niya, ibinenta niya ang bahay 1 linggo na ang nakalipas. Pumunta siya dito kasama ang buyer. Pumirma ng mga papel noong Biyernes. Isinakay niya si Miguel sa isang taxi at ipinahatid sa inyong kalye. Isinakay niya si Miguel sa taxi. Isang 8 taong gulang na bata. Mag-isa. Sa gabi, may dalang isang supot ng damit. Dahil ipinagbili ng sarili niyang ina ang tahanan nila. Ang kalamigan ng impormasyong iyon
Ang kalupitan nito, halos magpadilim sa aking paningin. At saan siya nagpunta? Aling Concepcion, tanong ko. Bumuntong hininga siya. Sabi niya, mag-travel daw sila ng boyfriend niya papuntang norte. Magsisimula daw ng bagong buhay. At ikaw na daw ang bahala kay Miguel. Mas mabuti pa daw sa iyo ang bata. Bagong buhay. Sa edad na 39, nagpa siya ang aking anak na magsimula ng bagong buhay sa pamamagitan ng pag-abandona sa sarili niyang laman at dugo. Hiningi ko kay Aling Concepcion ang pangalan ng bumili. Isang investor pala. At binayaran siya nito ng cash. 4 na milyong piso. 4 na milyong piso na ibinulsa ng aking anak para punduhan ang kanyang bagong buhay kasama si Leo. Agad kong itinawag ang impormasyong ito kay Attorney Cruz. Ang sagot niya, Mr. Reyes, binabago nito ang lahat. Nagbenta siya ng ari-arian kung saan nakatira ang isang menor de edad at inabandona niya ang bata. Maliban sa abandonment, ito ay endangerment of a minor. At kung may 4 na milyon siya, kaya niyang magbayad ng sustento. 2:00 ng hapon, may kumatok sa aking pinto. 2 pulis. May dala silang warrant of arrest para kay Angela. Nasaan daw siya? Ipinaliwanag ko na naglaho na siya. Marahil ay nasa norte. Isa sa mga pulis, si Commander Medeiros, ay tumingin kay Miguel, na gumagawa ng homework sa aming maliit na mesa. At sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa aking mga tuhod. Mr. Reyes, sabi niya, ang batang ito ay nasa isang irregular na sitwasyon. Kinakailangan namin siyang dalhin sa YesBLE. Pakiusap, Commander, pagmamakaawa ko, kasama ko po siya. Lolo niya ako. Umiling siya. Mr. Reyes, sa mata ng batas, wala po kayong legal na kustodya. Inabandona siya ng ina, at hindi ipinasa sa inyo ang responsibilidad. Kailangan naming sundin ang protocol. Ang mundo ko ay gumuho. Ang batang pinoprotektahan ko ay kukunin pa sa akin. Si Attorney Cruz ang nagligtas sa sitwasyon. Tumawag siya sa telepono ng pulis. Ipinaliwanag niya na mayroon ng nakasampang kaso, na mayroon ng mosyon para sa kustodiya. Pumayag ang mga pulis na iwan si Miguel sa akin, pansamantala. Nasaksihan ni Miguel ang lahat. Ang pagdating ng mga pulis, ang usapan, ang takot sa aking mukha. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong niya ako. Lolo, may ginawa po ba akong masama kaya po ba umalis si Mama? Kinailangan kong ipaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata, na minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng masasamang desisyon. Pero wala itong kinalaman sa kanya. Miguel, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok, isa kang napakabuting bata. Ang problema ay wala sa'yo. Ang problema, nasa mama mo na hindi pa natututong maging isang ina. Sa sandaling iyon, ang pagiging mabait na si Jose, ang mapagunawang ama, ang laging nagpaparayang lolo, ay namatay na. Ang isinilang mula sa abo ng gabing iyon, ay isang mandirigma. Isang lalaking lalaban para sa hustisya. Isang leon na poprotektahan ang kanyang supling sa anumang halaga. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi ako titigil hanggang makuha ng aking apo ang nararapat sa kanya. Ang takot ay isang makapangyarihang sandata. At sa unang pagkakataon, hindi na ako ang natatakot. Sila na. Noong Miyerkules, 1 linggo matapos kong idemanda si Angela, nakatanggap ako ng isang di inaasahang tawag. Si Leo. Ang boses niya sa kabilang linya, may halong pagkukunwaring kabaitan. Jose, sabi niya, gusto kang kausapin ni Angela. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Simpleng sagot ko. Hindi siya makapagsalita ngayon, pero pinapasabi niya, na masyado niyo daw pinapalaki itong issue sa pulis. Kailangan lang daw niya ng panahon para ayusin ang lahat. Isang malamig na hangin ang dumaan sa aking kalooban. Leo, sabi ko, sa isang boses na matigas na parang bato. Inabandona ng anak ko ang isang bata sa gitna ng kalsada. Krimen iyon. Hindi iyon isang maliit na issue. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Par, hindi mo na kailangang tumawag ng pulis. Okay naman si Miguel diyan sa'yo. Ibinenta lang ni Angela ang bahay dahil kailangan niya ng pera. Babalikan din niya ang bata. Ang bata. Ganoon na lang niya tawagin ang aking apo. Leo, sabi ko, at sa pagkakataong ito, may diin sa bawat salita. Nasaan kayo? Wala ka na doon. Kapag gusto kanyang kausapin, tatawag siya. Doon na ako napuno. Makinig kang mabuti, bata. Mananagot ang anak ko sa batas sa pag-abandona sa isang menor de edad. At ikaw, mananagot ka rin bilang kasabwat. Kung akala ninyo na pwede kayong magtapon ng bata na parang basura at walang mangyayari, nagkakamali kayo. Isang sandaling katahimikan. Tapos, ang boses ni Leo ay nagbago. May halong kaba na. Jose, mag-usap tayo ng maayos.
Nagsisisi na si Angela. Nagkamali lang siya. Leo, sabi ko, sabihin mo sa anak ko, kung gusto niya akong kausapin, umuwi siya dito. Harapin niya ako. Sa personal. Tapos na ako sa usapang telepono. Pinayuhan ako ni Atty. Cruz na i-record ang lahat ng susunod na tawag. Sabi niya, Mr. Reyes, sinusubukan niyang maliitin ang isang krimen. Lahat ng sasabihin nila, pwedeng gamitin sa korte. Bumili ako ng isang maliit na voice recorder. At inihanda ko ang sarili ko. Ang sumunod na tumawag, si Angela na. Umiyak. Isang pagiyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkakahuli. Papa, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Tinawagan mo, ang pulis, dinemanda mo ako, anak mo ako. Angela, sagot ko, kalmado pa rin. Inabandona mo ang apo ko sa bangketa na parang aso. Ano ang inaasahan mong gagawin ko? Pa, kailangan ko lang ng panahon para maka-adjust kami ni Leo. Mas okay si Miguel diyan sa'yo. Angela, ibinenta mo ang bahay ninyo. Ibinulsa mo ang 4 milyong piso. At hindi ka nag-iwan ng kahit 1,000 para sa gastusin ng sarili mong anak. Hindi yan paghingi ng panahon. Pag-abandona ang tawag diyan. Pa, hindi naman ganoon kalaki. Isang hayagang kasinungalingan. Nasa akin ang pangalan ng bumili. Nasa akin ang record ng bentahan. Angela, may 1 linggo ka para bumalik dito at ayusin ito. Harapin mo ang responsibilidad mo kay Miguel. O pumirma ka ng dokumento na tuluyan mo nang ibinibigay sa akin ang kustodiya. Wala nang gitnang daan. Pa, hindi mo ako pwedeng pilitin. Angela, sabi ko. Kaya ako. At gagawin ko. Matututunan mo na ang pagiging ina ay hindi lang kapag kumbinyente. Ang tawag na sumira sa lahat ay dumating noong Biyernes ng gabi. Si Leo ulit. Halatang-halata na ang pagkataranta sa kanyang boses. Diyos, nakuha mo na ang gusto mo. 3 araw nang umiyak dito si Angela dahil sa pressure na ginagawa ninyo. Ama kanya, par. Paano mo ito nagagawa sa kanya? Leo, ang ginagawa ko ay pagprotekta sa aking apo. Kung umiyak siya, problema na niya iyon. Dapat inisip niya iyan bago siya nag-iwan ng bata sa kalsada. Jose, gawa tayo ng deal. Pipirmahan ni Angela ang kustodiya ng bata sa'yo. Basta itigil niyo na itong kaso. Hindi bata ang pangalan niya, Miguel. At hindi ito deal, Leo. Obligasyon niya iyon. Pipirmahan niya ang kustodiya at magbabayad siya ng sustento. Hindi ito negosasyon. Masyado ka ng gahaman, Jose. Walang pera si Angela para sa sustento. At doon, inihagis ko ang aking bomba. Leo, mayroon siyang 4 milyong piso mula sa pagbenta ng bahay. Tigilan mo na ang pagtrato sa akin na parang tanga. Isang mahabang, mabigat na katahimikan. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang naglantad sa buong katotohanan. Jose, sabi niya, na may halong pag-aatubili, ang perang iyon, hindi na kay Angela. Ginamit namin para bayaran ang mga utang ko. At nag-invest kami, pero nalugi. Nalugi. Ginamit ng lalaking ito ang 4 milyong piso. Ang perang galing sa bahay kung saan nakatira ang aking apo. Para bayaran ang sarili niyang mga utang at para sa mga palpak na investment. Leo, sabi ko, habang na-record ang bawat salita, ginamit ninyo ang pera mula sa bahay ni Miguel. Jose, kay Angela ang bahay, pwede niyang ibenta. Ang bahay ay para sa pamilya, Leo. Tahanan niyon ni Miguel. At ginamit ninyo ang pera para bayaran ang mga utang mo. Hindi mo naiintindihan ang negosyo, Jose. Naiintindihan ko ang pagkatao, Leo. At kayong dalawa, wala noon. May 3 araw si Angela para magpakita dito at ayusin ang sitwasyon. Kung hindi, magsasampa ko ng kasong kriminal laban sa inyong dalawa. Siya, para sa pag-abandona. At ikaw, para sa misappropriation of funds of a minor. Wala kang pruweba. Meron, sabi ko. Nakarecord ang usapang ito. At lahat ng nauna pa, ang desperasyon sa kanyang boses, ay parang musika sa aking pandinig. Nai-record mo ito. Simula pa lang. Lahat ng sinabi ninyo, nakarecord. At ibibigay ko sa pulis. Jose, teka, mag-usap tayo. 3 araw, Leo. Ibinaba ko ang telepono. Ang laro ay tapos na. At sila, ang talo. Ang kasinungalingan, gaano man kabilis tumakbo, ay laging nahahabol ng katotohanan. At ang katotohanan ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono noong linggo. Isang tawag na puno ng desperation. Isang tawag na nagpapatunay na ang hustisya, kahit minsan ay mabagal, ay laging dumarating. Si Angela. Ang boses niya, basag. Hindi na yon ang boses ng isang anak na mayabang at naninisi. Ito ay boses ng isang taong talunan.
Papa, tulungan mo ako, sabi niya, humihikbi. Nawala na si Leo, kasama ang pera. Nandito ako sa Cebu, mag-isa, walang pera, walang kakilala. Naramdaman ko ang pag-ikot ng gulong ng palad. Ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang anak, ang lalaking sinamba niya na parang Diyos, ay iniwan siya sa ere sa unang senyales ng problema. Papa, pagmamakaawa niya, si Leo, kinuha niya ang pera at umalis. Sabi niya, masyado na daw malaki ang pressure, dahil sa kaso, kailangan daw niyang magtago. Isang bahagi sa akin ang gustong maawa. Isang maliit na tinig na nagsasabing, anak mo pa rin siya. Pero ang mas malakas na boses, ang boses ng isang lolong nakakita sa kanyang apo na nanginginig sa lamig, ang nanay. At sa tingin mo, maawa ako sa iyo, Angela. Papa, anak mo ako. Anak tanong ko, at sa bawat salita ay may diin. Ang anak na nag-iwan sa aking apo sa semento, ang anak na nagsinungaling sa akin sa loob ng maraming buwan, ang anak na hinayaang gamitin ng isang magnanakaw ang pera mula sa bahay ng sarili niyang supling. Papa, niloko din niya ako. Hindi ka naloko, Angela, pagtatama ko. Pinili mong maniwala sa isang lalaking walang kwenta, at pinili mong iwanan ang iyong anak. Ngayon, harapin mo ang resulta ng iyong mga pinili. Papa, padalhan mo ako ng pera para makauwi, parang awa mo na. Hindi kita padadalhan ng kahit isang piso, Angela. Ibinenta mo ang isang bahay na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso, 1 linggo lang ang nakalipas. Gawan mo ng paraan. Papa, hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. At doon, sinabi ko ang mga salitang tuluyan ng nagsara sa aming nakaraan. Angela, ang taong nag-iwan ng bata sa bangketa, ay walang karapatang magsalita tungkol sa pag-abandona. Gumawa ka ng iyong pagpili. Ngayon, may 3 araw ka para magpakita dito at ayusin ang sitwasyon ni Miguel. Kung hindi, itutuloy ko ang lahat ng kaso. Ang pagpili ay nasa sayo. Ibinaba ko ang telepono. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang digmaan ay tapos na. Panahon na para sa mga kondisyon ng pagsuko. Ang huling tawag niya ay dumating noong Martes. Iba na ang boses niya. Boses ng isang taong sumuko na. Pa, uwi na ako ng Maynila. Nakahanap ako ng paraan. Ayusin ko na ang sitwasyon ni Miguel. Tinanong ko kung paano siya nakakuha ng pera. Ang sagot niya, ibinenta ko ang wedding ring ko at 1 kwintas na itinago ko. Makalipas ang 2 linggo mula nang iwanan niya si Miguel sa kalsada. Kumatok si Angela sa aking pinto. Payat. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang-halata ang pagod at pagkatalo. Nasa eskwelahan si Miguel noon. Papa, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa lahat. Angela, sabi ko, habang pinapapasok siya, ang patawad ay isang salitang madaling sabihin. Mahirap patunayan sa gawa. Inilatag ko sa mesa sa kusina ang lahat ng dokumentong inihanda ni Attorney Cruz. 3 dokumento. Una, ang kasulatan para sa permanenteng kustodya ni Miguel. Isasalin niya sa akin ang lahat ng karapatan at responsibilidad bilang magulang. Pangalawa, isang kasunduan na magbabayad siya ng sustento. 15,000 piso, 15,000 pesos, kada buwan. At pangatlo, isang pag-amin sa kanyang utang sa akin. 500,000 piso, 500,000 pesos. Tiningnan niya ang mga papel, at tumulo ang kanyang mga luha. Papa, masyadong malaki ang 15,000. Wala akong trabaho. Angela, sabi ko nang walang emosyon, nagbenta ka ng bahay na nagkakahalaga ng 4 na milyon. Kung wala kang trabaho, maghanap ka. Kailangang kumain, mag-aral, at manamit ni Miguel. At iyon ay may katumbas na halaga. At ang 500,000, babayaran mo iyon ng hulugan. O pipirmahan mo ang lahat ng ito, o itutuloy ko ang kasong kriminal. Umiiyak, pinirmahan niya ang lahat. Pagkatapos, nagtanong siya, Pa, pwede ko bang makita si Miguel? Pwede, sagot ko. Bilang isang bisita, hindi bilang isang responsableng ina. Kung gusto mong muling makuha ang loob ng anak mo, kailangan mong patunayan iyan sa gawa, hindi sa salita. Nang dumating si Miguel mula sa eskwelahan at nakita ang kanyang ina, tumakbo siya at niyakap ito. Pero ang una niyang tanong, ang tanong na bumasag sa aking puso, Mama, ilalayo niyo po ba ako kay Lolo? Ang sagot ni Angela, sa isang basag na boses, Hindi, anak. Dito ka natitira kay Lolo. Nagkamali ng malaki si Mama, at kailangan niyang matutong maging isang mas mabuting tao. Nang hapong iyon, nanatili si Angela ng 2 oras. Nang umalis siya, lumapit sa akin si Miguel. Lolo, sabi niya, pwede po ba akong dito na lang tumira, mas gusto ko po dito sa inyo. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Apo, dito ka na. Magpakailanman. Silio. May mga relasyon na kapag nasira, hindi na kailangang buuin muli. Hindi na maibabalik sa dati. Ang kailangan ay magtayo ng isang bago. Isang bago na mas matatag. Isang bago na nakatayo sa pundasyon ng katotohanan. Ang mga unang araw na nasa akin na ang permanenteng kustodiya ni Miguel ay kakaiba. Hindi dahil ayaw ko siyang makasama, gustong-gusto ko. Kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, mayroon ng katiyakan. Mayroon ng kapanatagan. Si Miguel ay legal nang nasa ilalim ng aking responsibilidad. Hindi na ako isang matandang lalaki na inaabuso. Ako na ngayon ay isang lolo na piniling tumulong. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang unang pagbabago na ginawa ko ay sa aking trabaho. Nakiusap ako na mailipat sa umaga ang aking shift. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para pag-uwi ko, kasabay ko nang umuwi si Miguel mula sa eskwela. Sa mga unang buwan, nagtatanong pa rin siya. Lolo, babalik pa po ba si Mama para kunin ako? Paulit-ulit at may pasensya kong ipinapaliwanag sa kanya. Dito ka natitira sa akin, Apo. Pero pwedeng dumalaw si Mama mo kahit kailan niya gusto. Basta magpapaalam. Isang araw, sinabi niya ang mga salitang nagpakita sa akin na tama ang aking naging desisyon. Mas gusto ko po dito, Lolo. Dito, walang nang iiwan. Dinurog nito ang puso ko. Pero kasabay nito, ipinakita rin sa akin na tama ang lahat. Kailangan ni Miguel ng katatagan. Kailangan niyang malaman na mayroon siyang isang ligtas na lugar sa mundo. At iyon ay maibibigay ko sa kanya. Dahil sa sustento ni Angela na dumadating buwan-buwan, hindi ito pumalya. Marahil dahil sa takot sa kaso. At sa mas maayos kong schedule sa trabaho, bumuti ang aming buhay. Nailipat ko si Miguel sa isang pribadong health insurance. At nai-enroll ko siya sa guitar lessons. Isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Pero ang pinakamahalagang pagbabago, hindi sa pera, kundi sa puso. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Lita, nagkaroon ulit ako ng buhay sosyal. Nakakilala ko ng ibang mga lolo sa eskwelahan ni Miguel. Mga lalaking katulad ko rin ang pinagdadaanan. Nariyan si Mang Mario. Ang apo niyang si Clara ay iniwan din ng anak niya para sumama sa isang kulto. Nariyan si Mang Jose. Inaalagaan niya ang kanyang apo dahil ang anak niya ay nakakulong at ang manugang niya ay naglaho na. Natuklasan ko na hindi ako nag-iisa. Maraming mga lalaki sa aking edad ang bumabalik sa pagiging ama sa kanilang mga apo. Dahil ang kanilang mga anak ay tinalikuran ang kanilang mga responsibilidad. Sabi ni Mang Mario, Jose, ang pagkakaiba natin sa kanila ay mayroon tayong isang salita. Hindi tayo nang iwan ng pamilya, kahit pa ang pamilya ang nang iwan sa atin. At totoo yon. Si Miguel, namukadkad sa bagong routine na ito. Gumanda ang kanyang mga grado. Madalas na siyang ngumiti. Sabi ng psychologist sa eskwelahan, natagpuan na po ni Miguel ang kanyang secure base. At ang base na yon ay kayo. 6 na buwan matapos makuha ang kustodiya, isang bagay ang nag-udyok sa akin na gawin. Ang ayusin ang aming bahay. Sa tulong ni Miguel, natuwang-tuwa sa pagbubuhat ng mga gamit, pininturahan namin ang mga pader. Pinalitan ang sahig sa kusina. Inayos ang bakuran. Ang bahay namin ay naging mas masaya. Isang tahanan para sa mga bagong simula. Isang araw, isang di inaasahang bisita ang dumating. 3 taon ko na siyang hindi nakikita. Si Marco, ang tunay na ama ni Miguel. Iba na ang itsura niya. Mas payat, may mga puting buhok na, at may itsura ng isang taong maraming pinagdaanan. Mr. Reyes, sabi niya, pwede po ba tayong mag-usap? Umupo kami sa sala. Nandito po ako para magpasalamat sa ginawa ninyo para kay Miguel at para humingi ng tawad. Sinabi niya na nang kunin ni Angela si Miguel, naging kampante siya. Akala niya, mas mabuti ang bata sa ina at ang obligasyon lang niya ay magpadala ng sustento. Mali daw siya. Dapat daw siyang lumaban. Ikinuwento niya na 2 taon siyang nagpa-therapy. Nilabanan ang kanyang alkoholismo. Nagtrabaho ng 2 trabaho para mabayaran lahat ng kanyang atraso sa sustento. Hindi po ako nandito para manggulo, sabi niya, na may luha sa kanyang mga mata. Nandito po ako para mag-alok ng tulong. Ito ay isang pag-uusap ng 2 lalaki. Tapat, magalang. Hindi niya gustong agawin ang pwesto ko. Gusto niyang dumagdag. Tinawag ko si Miguel. Ang pagkikita nila ay madamdamin, pero hindi madrama. Binati ni Miguel ang kanyang ama ng may galang, pero may distansya. Normal lang. Nagkasundo kami na bibisita si Marco 1 beses sa 1 linggo. Tuwing Sabado, walang pilitan. Unti-unti, ang relasyon nilang mag-ama ay nabuo.
Si Marco ay isang mekaniko. Tinuruan niya si Miguel tungkol sa mga makina. Ako naman, tinuturuan ko siya tungkol sa buhay. Nagtulungan kami, imbes na magkumpetensya. Isang gabi, kinausap ako ni Miguel. Lolo, bakit po hindi ninyo sinisiraan si Papa o si Mama sa akin? Kahit may mga mali silang ginawa. Miguel, sagot ko, nagkamali sila, pero sila ang gumawa sa'yo. At ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kung sisiraan ko sila, sinisiraan ko ang isang bahagi mo. May karapatan kang bumuo ng sarili mong opinyon tungkol sa kanila kapag lumaki ka. Doon ko napagtanto, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ay pagpili na protektahan ang isang bata mula sa mga hidwaan ng matatanda. Ang papel ko ay turuan si Miguel na maging mas mahusay kaysa sa mga pagkakamaling nasaksihan niya. Hindi para ulitin ang mga ito. Ang aming pamilya ay muling nabubuo. Hindi ito ang dating pamilya. Iba na ito. Mayroon itong mga peklat. Pero mas malakas ito. Dahil ito ay itinayo sa paghilom at sa muling pagbuo. Ngayon, 3 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabing natagpuan ko, si Miguel sa kalsada. Mula sa abo ng gabing iyon, isang bagong buhay ang aming itinayo. Isang buhay na hindi ko kailanman inakala na posible sa aking edad. Si Miguel, 11 taong gulang na ngayon. Nasa ika-6 na baitang. Magagaling ang kanyang mga marka. Tumutugtog siya ng gitara sa isang maliit na banda sa kanilang eskwelahan. At higit sa lahat, lumaki siyang isang batang may tiwala sa sarili. Isang batang alam ang kanyang halaga. Ang aming routine, simple lang pero matatag. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, sabay kaming nanonood ng balita. Pinag-uusapan namin ang mundo, ang kanyang mga pangarap. Gusto niyang maging isang inhinyero. Sabi niya, magtatayo po ako ng mga bahay na hindi kayang tibagin, lolo. Katulad ng pagtayo ninyo ng pamilya na hindi kayang sirain. Sa mga salitang iyon, naintindihan ko. Ang ibinigay ko sa kanya ay higit pa sa isang tahanan. Binigyan ko siya ng isang halimbawa ng katatagan. Ang relasyon namin kay Angela ay bumuti. Pero hindi na ito bumalik sa dati. At hindi na dapat. Ngayon, ito ay nakabatay na sa respeto at malinaw na mga hangganan. Nagbabayad siya ng sustento ng walang palya. Mayroon na siyang bagong karelasyon. Isang disenteng lalaki na iginagalang si Miguel. Sa huling kaawan ni Miguel, sinabi niya sa akin, Pa, salamat po at hindi ninyo ako hinayaang tuluyang sirain ang relasyon ko sa anak ko. Kung nagbulag-bulagan lang kayo sa mga pagkakamali ko, nawala na sana siya sa akin ng tuluyan. Tama siya. Ang pagtatakda ng hangganan, hindi ito kalupitan. Ito ay isang mahirap na uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na pumipilit sa isang tao na lumago at harapin ang kanyang responsibilidad. Ang aking buhay sosyal ay mas naging masigla. Ang grupo namin ng mga lolo ay naging isang tunay na barkada. Isang network ng suporta. Natuklasan ko na ang kalungkutan sa pagtanda. Hindi ito isang kapalaran. Ito ay isang pagpili na huwag nang maghanap ng mga makabuluhang koneksyon. At ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa edad na 65 ay tungkol sa tunay na pagkalalaki. Ginugol ko ang mga dekada ng aking buhay sa maling akala na ang pagiging isang mabuting tao ay katumbas ng pagiging isang taong inaabuso. Akala ko, ang pagpapakita ng pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kahit ano. Akala ko, ang pagiging ama ay nangangahulugan ng pagiging isang bangko. Akala ko, ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot at pag-ulit sa parehong pagkakamali. Mali ako. Natutunan ko na ang isang tunay na lalaki ay nagtatakda ng malinaw na mga hangganan. Na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng responsibilidad mula sa magkabilang panig. Na ang pagpapatawad ay hindi nag-aalis ng mga kahihinatnan. At ang dangal ay hindi kailanman dapat isakripisyo. Lalo na para sa pamilya. Tinuruan ako ni Miguel na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli ang isang tao. Noong araw na natagpuan ko siya sa bangketa, pwede ko sanang piliin ang maging biktima. Pero sa halip, pinili kong maging bida sa sarili kong kwento. Pinili kong ipaglaban ang aking dangal at ang kaligtasan ng aking apo. Itinuturo ng lipunan na ang mga matatandang lalaki ay dapat na lang tumabi. Huwag nang magreklamo. Tumiis ng tahimik. Isang kasinungalingan. Ang ating tungkulin ay ang magpatuloy na maging mga lalaking may paninindigan. Mga lalaking nagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa na ang dignidad ay ipinaglalaban at pinapanatili, araw-araw. Sa iyo, na nakikinig sa akin ngayon, na marahil ay nakikita ang sarili sa aking kwento, gusto kong mag-iwan ng ilang katanungan. Ilang beses mo nang nilunok ang kawalan ng respeto
Para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, ilang beses mo nang pinunduhan ang sarili mong kahihiyan sa ngalan ng pag-ibig. Ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang pagiging isang alpombra na pwedeng tapak-tapakan. Ang pagiging lolo ay hindi nangangahulugang pagiging isang bangko. At ang pagiging isang tunay na lalaki ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa kahit ano. Maaari nating mahalin ng lubos ang ating pamilya, at kasabay nito ay humingi ng respeto. Maaari nating tulungan ang ating mga anak, nang hindi hinahayaan ang ating sarili na maabuso. Ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit na responsibilidad ay nagiging isang bisyo. Si Miguel ngayon ay isang batang masaya, may tiwala sa sarili at talentado. Dahil natutunan niya na may mga tao sa mundo na hinding-hindi siya iiwanan. Pero natutunan din niya na ang respeto ay kailangan mong kamtin at panindigan. Ang dalawang aral na iyan ay gagawin siyang isang mas mabuting tao. At ako, nabawi ko ang aking pagkakakilanlan bilang isang lalaking may halaga. Hindi na ako ang lolong inaabuso na tumatanggap na lang ng kahit ano. Ako ang lalaking pinili ang kanyang dangal. At sa paggawa nito, nailigtas ko hindi lang ang aking apo, kundi pati na rin ang aking anak, sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na maging isang responsableng tao. Itinuro sa akin ng buhay na ang isang lalaking walang hangganan ay walang napoprotektahan, kahit ang sarili niya. Na ang pagtatakda ng mga kahihinatnan para sa masamang ugali ay isang gawa ng pagmamahal, hindi ng kalupitan. At hindi kailanman huli para sa isang lalaki na tumayo at bawiin ang kanyang lugar sa mundo. Kung ang kwento kong ito ay nakaantig sa iyong puso, nais kong malaman kung taga saan ka. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba, ang iyong lungsod, ang iyong probinsya. Ipaalam mo sa akin na ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo. At kung may kilala kang ama o lolo na tumatanggap na mas mababa sa nararapat sa kanya, pakishare ang video na ito. Dahil maraming lalaki ang kailangang maintindihan na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan. Tandaan mo, nagtayo ka ng higit pa sa isang pamilya. Nagtayo ka ng isang pagkatao na karapat-dapat sa respeto. Huwag kang papayag sa mas mababa pa riyan.